A blessed day sa matag usa ka malipayon nga adlaw na usab kanatong tanan ug ang kalinaw ug ang grasya sa Ginoo mag-uban kaninyong tanan karong kabuntagon. Og let me greet sa ato ang mga amahan sa panimalay a happy Father's Day. Unta ang grasya sa Dios mo ay kanunay nga mag-mold kaninyo as a person and as a father that God wants you to be. So because of this timely occasion, first adunay encouragement ko nga gustong ihatag sa mga amahan. And then I will be speaking directly kaninyo. And then second, I hope and I pray that the principles nga atong pagahisgutan karon is also relevant and applicable sa mga believer in general or to us as a church, dili lang sa mga amahan. So to begin, let me share to you a story. In February 1989, adunay usa ka batan-on nga sentensyahonon siya og usa ka kaso. Okay? Kaning ang judge kaila kaayo niya tungod kay siya ug ang amahan nining maong bata is dugay na nga magkaila. Okay? Tungod kay usa ka sikat ka legal scholar ang iyang amahan o usa pod ka sikat ka manunulat sa libro nga gitawag nila og The Law of Trust. So ang judge nangutana sa kaning ulitaw, imo bang nahimduman ang imuhang amahan? And then mitubag siya, I remember him well, Your Honor. Unya ang judge gina-examine ang iyahang pagbati. Unya miingon nangutana ang judge kaniya, karon nga sentensyahan ka na, aduna ka ba'y mga pangunahuna o mahimrumduman may tungod sa imuhang amahan? What do you remember most clearly about him? There was a pause. Then the judge received an unexpected answer. Ayun siya. I remember when I went to him for advice. He looked up at me from the book he was writing and said, "Run along, boy, I am busy." When I went to him for companionship, he turned me away, saying, "Run along, son. This book must be finished." Niya mingon ang ulitaw, Your Honor, you remember him as a great lawyer. I remember him as a lost friend. Unya ang judge mi hunghong sa iyang kaugalingon, pagkasubo pamalandungon, nahuman tuod niya ang libro, but lost the son, lost the boy. Adunay usa ka pinasahi nga tawag or hagit ang scripture alang sa mga amahan o sa mga bana sa panimalay. Fathers bear a special responsibility for the spiritual and moral life of the family. Matod pa ni Ruth Bader, usa ka member of the Supreme Court in the U.S., men have to be persuaded that bringing up children is a very important part of their life. Motherhood has to be praised to the skies, but the greatest praise men can give to that role is for them to share in doing it. So naghagid siya nga kinahanglang ubanan. Dili lang ang pagmatuto sa mga bata, dili lang trabaho kuno sa usa ka inahan, kundi labaw sa tanan, usa kini ka responsibilidad usab nato nga mga amahan. Therefore, I urge you, fathers, that we must learn to embrace that responsibility and that you may be the kind of men nga ikaw ug ako mamahimong usa ka magtuto nga na sa Dios nga ato o kita nagagiya kanunay sa espirituhanon nga kinabuhi ug moral nga panglantaw sa atong mga anak. Tungod kay a portrait of faith
and moral courage are precious inheritance we can live to our family. Tungod kay, kung di nato i-embrace kining responsibilidad isip amahan sa pagmatuto sa ato mga anak, wala tay laing bililhon nga pwedeng ibilin kanila, kundili kaning hulagway sa atong pagtuo o kaning atong natun-an nga mga baruganan, moral nga baruganan nganha sa Dios. Ug mao kini ang pinaka bililhon nga pwede natong mabilin sa atong pamilya. O sa mga So today let me direct you to a group of insignificant men who exemplifies faith and courage. Then they become great men of great influence. So ang atong mensahe karon gahisgot may tungod a portrait of faith and moral courage. So it is actually a reflections from examples of Daniel and his friends. So I'm sure we are all familiar with the story of Daniel and his friends. We will highlight key verses gikan sa Book of Daniel ug atong lantawon kung paano nato unsay matun-an nato gikan niini nga mga bersikulo. Walay pagpamatuod o record nga nahisulat mahitungod kay Daniel and his friends kung aduna ba gyud sila'y mga anak o aduna usab sila'y mga pamilya. For sure, wala tay idea mahitungod kung kinsa sila o unsa silang klaseng husband or a father. And so, dili na mo'y atong focus. Kundi kinsa sila ug unsa sila dinha nganha sa Dios. Number one principle nga atong makita sa ilahang mga kinabuhi. Number one is that they resolve to please God in every aspect. Turn your Bible with me in Daniel chapter 1 verse 8. It says, "But Daniel resolved not to defile himself." Nindot kaayo nga phrase kanang gingon niya. Resolve not to defile himself with royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. 2 times or twice nga gi-mention in that particular verse kanang defile himself, not to defile himself. At the young age, Daniel and his friends resolved to please God in every aspect, not just the most important aspect of or moral aspect in their lives, but in all aspect sa ilahang kinabuhi. So wala lamang nila tagad dakong pagtagad ang paglantaw sa mga importanteng moral issues sa kinabuhi, kundi gilantaw nila ang halos ang tanan. So Daniel's request is not actually a request for moral purification or moral sanctification when he said not to defile himself with royal food, but actually a ceremonial request. But a typical Jew, a devoted Jew, sama ni Daniel and his friends, is to be ceremonially clean is equal to morally and equally clean. Mausab na ang pasabot diya. So therefore, when Daniel resolved and his friends resolved not to defile themselves sa ginatawag nato ceremonically with food and wine, it is also a statement that they're willing to resolve upon themselves kining ginatawag nato nga moral and ethical standing. Kung atong lantawon ang atong panahon karon, we are living in times nga ang mga tao are less moral and ethically sensitive. Gani sa ato ang kahimtang karon kanabang daghang mga issues sa kinabuhi nga makita nato nga ang believers ug ang unbelievers wala nay halos kalainan. Di na nato makita ang difference between the one that is believing in God and the one that do not. Pero
Mao kani ang klaseng mao kani ang dakong hagit kanato karon sa ato ang panahon. To show kung tinuod bagyod ang ato ang pagtuo nga sa Ginoo ug tinuod bagyod ang atong kaisog nga andam kita nga barog sa mga gitudlo sa Dios nga ni kanato. To believe in God by faith is one thing, but only those who resolve to please God are the most sincere, and only few are willing to make that choice. Subo pamalandungon. Ang pagtuo sa Ginoo, ang pagtuo sa Dios pinaagi sa atong pagtuo is that usa ka matang kana sa atong Kristohanong kinabuhi. Pero ang nagpakita og sinseridad sa ilahang pagtuo nganna sa Dios is kadto lamang andam nga moresolba sa ilahang kaugalingon na andam nilang pasidunggan ang Dios pinaagi sa ilahang kinabuhi. O pipila lamang ang adunay willingness to make that particular choice. Here's a quote that says, "Faith is not only a commitment to the promises of Christ. Faith is also a commitment to the demands of Christ." Mao nga ang dakong pangutana kanato, I'm talking to the husbands and the fathers within the household, is our faith kana bang makita gayud sa ato ang panimalay, sa atong pamilya? Tataw ba ang ato ang pagresolba sa Ginoo nga andam kita nga pasidunggan ang Dios sa tanang aspeto sa atong kinabuhi? O ginapili lang nato ang mga aspect sa atong life nga gusto natong pasidunggan ang Dios? Sa mga aspeto lamang nga kaya nato, sa mga aspeto lamang nga sayon nganhi kanato. Pero ang tinuod nga pagtuo nga na sa Ginoo is a commitment and a dedicated even to the commandments and the demands of Christ. We cannot separate faith and obedience. We cannot claim na nagtuo kita sa Ginoo pero dili ta andam mosunod. And we cannot obey God kung pananglitan dili pud hugot ang atong pagtuo nga na sa Ginoo. So faith and obedience are inseparable nga na sa atuang pagpangalagad o pag-ila nga na sa Dios. Usa kada kong hagit kanato nga mga amahan o mga bana sa panimalay nga ato gyung lantawon ang atong kinabuhi nga makita gyud kanato ngini ang tinguha sa kanunay nga andam tang pasidunggan ang Dios sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. We may expect our children to obey us as parents. O aduna po yung mga butang ginatudlo nato sa atong mga kaanakan, gusto natong sundugo nila. Pero ang dakong pangutana, kita ba pud ba nga amahan? Naapapud ta sa sitwasyon nga andam tang musunod sa atong buhi nga Dios. Ug andam usab kita nga pasidunggan ang Ginoo pinaagi sa atuang pagsunod nga na kaniya. Dili pwede nga atong itulak o atong suguon o atong tudluan lang ang atong mga anak nga buhaton nilang tama. Pero kita, dili ta andam nga buhaton ang tama nga na atubangan sa Dios. Dunay usa ka istorya nga usa ka amahan nagsulat o usa ka letter sa iyang anak. Unya, nagsulat siya farewell letter tungod kay gusto na niyang biyaan ang iyang pamilya o ang iyang mismong asawa tungod sa marital affairs. So dito sa iyang sulat, mingon siya sa iyang anak kung iyang gi-explain kung unsa niya kahigugma kaayo ang iyang anak. Nya iya usam giingon dito sa iyang sulat nga kinahanglan niyang biyaan sila tungod kay makig-ipon na sa iyang bag-ong babae. Unya mingon siya sa iyang anak nga kasayod ko nga dili tama kining akong buhaton. Pero ingon siya sa iyang anak nga nang hinaot ko nga unta dili ko nimo sundugon. Ang dakong pangutana, dili ba gyud kasundugon sa iyang anak ang gibuhat sa iyang amahan? Igo na ba ang iyang pagpahinumdum sa iyang anak nga mali kini o dili kini tama busa ayaw ko sunduga? So ang dako tingali nga
ang dako ug ang tama ang obserbasyon niya nato nga posible gyud nga sundugon sa iyang anak. So, ang atong pulong dili igo aron mag-remind sa ato ang mga anak kung unsa ang tama o unsa ang dili. Ug unsa ang atong pulong dili igo aron ato ang ipakita sa atong anak unsa ang maayo. Pero kung ang atong kinabuhi kanunay nag-reflect nga sa atong pagkinabuhi sa Dios, that will become a painting in our children's lives nga ilang madala hantod sa ilang pagdako. And it will become a lifestyle na ilahang pag-sundon. Ikaduha nga kamaturang gusto natong kaduha nga reflection nga atong makita diri sa kinabuhi ni Daniel and his friends is that their work or profession is deeply influenced by their spiritual conviction. Atong tan-awon kini mga highlighted verses in Daniel chapter 3. Mao kini ang pinakanindot nga verse nga diri padayag nila ang ilahang pagsunod ug ang ilang kaisog sa pagsunod nganna sa Dios. Iyon sila sa verse 17. Shadrach, Meshach, and Abednego, iyon sila. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us, your majesties, from your majesty's hand. But even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Ang konteksto ni si King Nebuchadnezzar, naghimo siya og statua made of gold, and he wanted all the people in Babylon to bow down and worship into that particular image. Unya kay naibawaan nga si Shadrach, Meshach, and Abednego wa mo tuman sa mando sa hari, gipatawag sila balik. Nya mao kining gikonfronta sila sa hari. And the king summoned them, ingon ang hari kanila, pakita ka nako karon nga muyukbo mo ni ining imahe nga akong gihimo, ug kung dili I will burn you. Ayun siya. The mao ning giingon nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Even if He does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods and gold you have set up. Indot kayo yung conviction. Verse 10 of chapter 6 in the book of Daniel. Wow, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, give thanks to his God, just as he had done before. Ang konteksto na ni King Darius issued a decree nga kung kinsa tong dili mo sunod sa giingon sa hari nga simbahon si King Darius or ilon si King Darius as God, iyahang ilaglag ngadto sa lion's den. And before that happened, si Daniel resolved into his heart never to bow and submit to that decrees. Ug sama sa iyang naanda na, niadto siya sa iyang panimalay o katulos o sa kaadlaw gaampo siya. Unya gapasalamat nga na sa Dios. Unsa may atong makutlo niini nga bersikulo nga atong gibasa? Daniel and his friends are primarily a worshipper and a committed servants of God. Wala sila moanha o wala sila gidala sa Babylon because of greener pasture or even career goals. Ang ilang prioridad sa kinabuhi usar gyud their relationship with God. And tungod niining ilahang lawom nga relasyon sa Ginoo, lawom nga pag-ila sa Ginoo, this is the very reason why by God's grace and by His power, they were promoted to a higher position. Una, si Daniel in the king's service, na pinaagi sa pag-interpret sa damgo ni King Nebuchadnezzar. And then, by his request, ang iya mga friends, and they became public servants and administrator of the provinces. So makita nato diri nga dili lalim ang ilahang mga trabaho, dili usab basa-basa ang ilahang mga role sa komunidad, but that did not alter or compromise their spiritual conviction and
priority. In fact, mao kini ang hinungdan nga bisan even when it at stake, they stood for God. Sa panahon nga nasulayan gyud sama na itong mga bersikulo nga atong gibasa, this is a time where their faith is being tested and their relationship with God is prompted. Mao kini ang panahon nga they stood for God. Kani mga tawhana wa mangayo. They are close to God. Whatever they ask, the Lord will grant to them. Pero sa panahon nga gisulayan ng ilang pagtuod, they never ask or pray for a miracle to save them from harm. In fact, sama sa lingwahe ni Shadrach, Meshach, and Abednego, and even Daniel, they expect none. Tungod kay alang kanila ang pagsunod sa kabubuton sa Dios ug ang himaya sa Ginoo labaw pa kaysa ilahang kadunduganan, ilahang posisyon ug ilahang seguridad sa kinabuhi. Makita nato diri nga ang idea nga gitudlo sa Biblia is that ang atong profession, ang atong trabaho, ang atong pamilya dili usa ka separate entity ngadto sa ato ang spiritual life. It is actually, in reality, it is a integrated subject nga kinahanglan nato nga ibalanse kining tanan. And above all, mas dagaan ug dako nga kabug-aton ang atong relasyon sa Ginoo. Because our spiritual conviction, our faith in God, our relationship with God, everything that God impressed to us by His Word, mao dapat ang magdikta sa ato ang trabaho, sa atong pamilya, sa atong profession. Dili baliktad, kundili mao kini ang mahimong motivation nato towards work, profession, and nurturing our family. It is because our priority is to display that everything we do is influenced by God's conviction, by spiritual conviction that we learn from God Himself. So we always pattern our life with God. As a father, we should pattern our life to God. As a worker, we should pattern our life by God's conviction and principle. And as a professional, we should always pattern our motives by how God convicts us of how to live a life. Usa ka pagdasig ka natong tanan is that may our faith, labi na sa mga amahan or husband sa panilamalay, may our faith and moral courage characterize our life and should strive to reflect in our home. So bisan sa mga batanon o bisan sa mga young professionals o bisan sa mga dili minyo, kinahanglan or mas maayog yun nga makita ang atong tinuod nga relasyon sa Ginoo o ang ato ang mga moral conviction ato gyud nang gipakita sa atong kinabuhi ug atong gipaningkamutan pinaagi sa grasya sa Ginoo nga kini makita dili lamang sa panimalay apan labaw sa tanan, makita sa mga tao sa atong palibot. So always remember sa mga amahan, a parent's responsibility is not to his child's happiness, it's to his character. So unsa man nga klaseng picture ang gusto natong maipinta o makita sa kinabuhi sa atong mga membro sa panimalay. Or unsa man alang kanato as a church, unsa mga klaseng picture ang gusto natong makita sa uban nganhi diri kanato. I hope and I pray that that if there is a picture that others would want us to reflect, may it be our faith in our moral courage nga nagagikan nga na sa atong buhi nga Dios. Happy Father's Day sa mga amahan
nga nagapaminaw karon. O daghang salamat sa Dios sa ato ang higayon sa pagtuon usab sa iyahang pulong. Shall we close this in a word of prayer? Let me pray for you. Ginoong Dios, daghang salamat sa panahon nga imong gihatag kanamo. Tinuod nga isip amahan sa panimalay, daghan mig mga weaknesses o mga kasaypanan, Ginoo. Tungod kay wala namo gi paningkamutan pinaagi sa imong grasya nga ihaom, Ginoo, ang amo ang pag-lead sa among panimalay. But I pray that right now you convict us of your word. Help us to resolve to ourselves to always please you at all times. Ug unta lang taw na mo nga whatever things you entrusted to us, this is an integrated, Ginoo, sa amo ang spiritual conviction nga gikan nga kanimo. Our home, our workplaces, and our professions is never separated sa mga conviction nga gihatag kanamo. These are part sa tanang aspeto sa among Kristohanong kinabuhi ug labi na sa among relasyon nga kanimo. Busa, Lord, may you nurture each father who are listening right now. May you teach us and may you help us, Lord, pattern our life before you so that our children will look upon us ug sila usab makaila nga na kanimo. Ug sa matag usa nga mga imong kaanakan, to the young professionals and to the unmarried, I pray that may the conviction nga ang ilahang kinabuhi usab would always characterize faith and moral courage. Sa panahon nga naa sila sa ilang profession, makita gyud kung kinsa o unsa ang ilahang gituuhan. Ug akong pag-ampo, may you give them strength to always stand for you, to always stand for the truth, and to always honor and glorify you. Because glory, your will, is higher than our position, fame, or even security. Again, we thank you, Lord, for today. In Jesus' name, amen.